Hello guys! Kumusta ang buhay-buhay? Sabi ni Malupiton. Andito nga po pala kami uli sa SM Pampanga. Pupunta kami ng Vikings Restaurant. Kinasal kasi yung pinsan ko na si Donnie Angeles at saka si Judy Ann Santos. So dito gaganapin yung recessional yung reception. Uy, kumusta na yung mga creatine ninyo? Bumaba na ba? Sinusunod nyo ba yung diet na sinabi ko sa inyo? Yung mga tips na natutunan ko sa mga eksperto, tapos sineshare ko sa inyo. Ginagawa niyo po ba yon? Number 1 na kalaban natin, stress eh. Halos sa stress lahat nanggagaling yung mga sakit na yan. Kaya dapat alam nating i-manage yan eh. Yung stress nandyan lang yan. Kaya lang nasa sa atin na kung paano natin i-manage. By the way po mga tol, ipagdasal naman natin si Dr. Ong. Alam nyo, ang dami-dami niyang natutulungan. Yung mga iba natutulungan niya, hindi na kailangan magpa-hospital kasi sa mga tips pa lang niya, para ka na rin nagpa-hospital eh. Pero walang bayad. So alam nyo yung ang dami niyang natulungan, ang daming gumaling, pero napunta naman sa kanya. Parang inabsorb ng katawan niya. So sana, ang hirap ng sitwasyon niya eh. Cancer kasi. Yung mga doktor na niya nagsabi na medyo kailangan milagro ang daan. Meron siyang 2 to 3 months kung makakaligtas pa siya o hindi, kung mabubuhay pa siya o hindi na. So kapag sinabi ng doktor kasi na meron kang 2 to 3 months para malaman natin kung mabubuhay ka o hindi, ibig sabihin nun, taning na yun eh. Tinaningan na siya. Pag cancer kasi, talagang Diyos lang ang nakakaalam. Diyos lang ang yan, makakatulong sa kanya. Ang laki ng ipinayat niya. Napakasakit na makita na yung doktor na araw-araw napapanood mo, nag-a-advise kung paano tayo makakaiwas sa sakit, kung paano tayo magiging healthy. Pero ngayon, siya naman yung dinapuan ng malalang sakit. Nung malaman ko na may cancer siya, ayaw ko pang maniwala eh. Tapos nung makita ko yung itsura niya, grabe. Napaisip ako na bakit siya pa? Ang dami-daming politiko dyan na walang ginawa kundi mangurakot. Ang dami-daming mga magnanakaw dyan, mga akyat bahay, mga rapists, mga tambay na wala namang ginawa kundi mamerwisyo, yung mga scammer, yung mga hold-upper, mga drug addict, mga drug pushers. Pero ang mga nakakagigil talaga, yung mga politiko na walang ginawa kundi ang tataas ng sweldo, pero walang ginawa kundi ewan. Nakabwisit sila. Bakit si Dr. Ong pa? Mga politikong walang ginawa kundi mangurakot. Meron namang meron naman diyang mga tao na abusado sa sarili. Yung alam mong magdamagan sa casino, mga sugarol,
Yung mga abusado sa katawan, araw-araw umiinom, araw-araw naninigarilyo, nakakailang kaha. Mga abusado sa sarili. Bakit hindi na lang sila? Kasi ano naman sila, pinapatay nila yung sarili nilang katawan eh. Wala silang pakialam sa buhay nila. Diba, bakit di na lang sila? Yun yung naitanong ko sa sarili ko. Pero syempre, wala tayong magagawa. Ang pag-iisip natin ay hindi katulad ng pag-iisip ng Diyos. Diyos lang ang nakakaalam. Hindi natin alam ang kanyang plano. Siya ang gumawa sa atin, kaya wala tayong karapatan na questionin ang Diyos, diba? Ang gawin natin, tuloy lang natin ang ating healthy diet. Huwag tayong mag-iisip na huwag na tayong mag-diet. Kasi si Dr. O nga, doktor na pero tinamaan pa rin ng cancer. Huwag na tayong mag-diet. Kainin natin ang kainin ang gusto natin. Kumain tayo ng taba. Magpuwet tayo. Uminom tayo ng uminom. Manigarilyo na tayo. Ganun ba? Ganun ba yung yung dapat natin gawin? So pag ganun ang ginawa natin, parang baliwala lang yung mga in-advise sa atin o yung mga tinuro ni Dr. Ong, di ba? Nung malakas pa siya. Hindi po ganun. Ang dapat na itanim natin sa kukote natin, si Dr. Ong doktor na pero tinamaan pa rin ng cancer, mas lalo na tayo. Dahil ordinaryong tao lang tayo. So ang dapat natin gawin, alagaan natin ang sarili natin. Hindi hindi issue yung doktor na nga yan, nagkasakit pa. Hindi yun ang issue. Alagaan pa rin natin ang sarili natin. Si Dr. Ong, kung sakali man nakunin na siya ng ating Panginoong Diyos, kung sakali lang ha, siya yung halimbawa na hanggang doon na lang ang buhay niya. Kasi doktor siya maingat siya, nagkasakit siya ng malala, ibig sabihin hanggang doon na lang talaga siya. Pero kung yung mga taong healthy, inabuso yung sarili, uminom, nagbisyo, nagpuyat na nagpuyat, nagkasakit ng cancer, hindi yun kagustuhan ng Diyos. Yung tao ang may kagustuhan nun. Diba? Hindi pa dapat siya dun. Yung buhay niya hindi pa dapat hanggang dun, kaya lang siya yung nagpaiksi ng buhay niya. Pero si Dr. Ong, parang na yan, hanggang dun na lang siya kung sakali man. Pero ako, umaasa pa rin ako na sana may himala, may milagro, diba? Wala namang imposible sa Diyos ano man ang mangyari, ipagdasal natin siya. Pero kung anong kagustuhan ng ating Panginoong Diyos, yun ang masusunod. Malaking tulong ni Dr. Ong sa akin kasi nga, kundi dahil sa kanya, hindi ako magiging aware sa aking naranasan noon na tumaas ang creatinine ko. Pero ngayon, parang walang nangyari. Parang hindi ako nagkasakit. Yan ang mga pinapanood ko dati. Si Dr. Ong, Dr. Gary C, Dr. Viloria, Dr. Atoy. So yun, wala lang. Habang naglalakad para may mapagkwentuhan lang, di ba? So guys, malapit na tayo sa Vikings. At maraming salamat. Tuloy nyo lang ang diet nyo. Tutuloy ko yung akin. At ako ay mapapalaban na naman sa pagkain dito sa Vikings. Vikings pala. Kala ko dati Vikings to, yun pala Vikings. Victory pala. So guys, asa na ba tayo? Malapit na. Hanggang dito na lang uli. At maraming salamat. Matagal akong hindi nakapag-upload dahil nasira itong aking cellphone. Actually yung battery ng cellphone ko nasira, lumobo. Kaya matagal akong hindi nakakapag-upload. So guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Ayun